Sa video na ito dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng kababalaghan at takot kung saan ang isang lumang teatro sa Intramuros ay nagtatago ng madilim na lihim. Makikilala natin si Mia, isang aspiring actress na nakaranas ng kakaibang pangyayari matapos ang kanyang pagtatanghal. Habang naglalakad siya sa madilim na kagubatan kasama ang misteryosong si Dionisio, matutuklasan niya ang mga nakakatakot na nilalang at ang madilim na hinaharap na nagbabanta sa sangkatauhan. Panoorin niyo hanggang dulo at alamin kung paano nagbago ang buhay ni Mia at ang kanyang mga kaibigan matapos ang gabing iyon. Sa isang maaliwalas na hapon sa Makati, nagkita-kita sina Mia, Carlos, Liza at Anton sa isang sikat na coffee shop na kilala sa kanilang masarap na kapeng barako at tahimik na ambience. Habang nagkakape at nagkukwentuhan tungkol sa kani-kanilang buhay, napunta ang usapan sa mga kakaibang karanasan at mga lugar na may kababalaghan. Alam niyo ba yung mga kwento ng multo sa Baguio? Tanong ni Carlos. Oo, tsaka yung mga engkanto sa probinsya, dagdag ni Liza. Biglang nagsalita si Mia, isang aspiring actress. May alam akong lihim tungkol sa isang lumang teatro sa Intramuros na hindi alam ng marami, sabi niya. Agad na nagdulot ito ng interes sa kanyang mga kaibigan. Ano yon, Mia? Tanong ni Anton na tila na-excite. Dahil sa kanilang pagkaka-interes, hiniling ng grupo kay Mia na ikwento ang kanyang karanasan. Habang nagsisimula siyang magkwento, tila nagiging mas madilim ang mga ilaw sa coffee shop, nagdadagdag ng kakaibang atmosfera. Ikinuwento ni Mia ang nangyari ilang buwan na ang nakalipas bago ang pista ng sinulog. Siya ay isang understudy sa isang theater production sa isang lumang teatro sa Intramuros. Nagkaroon ako ng pagkakataon na gumanap bilang lead role sa isang gabi, sabi ni Mia na tila bumabalik ang excitement sa kanyang mga mata. Matagal ko nang pinapangarap yon. Matapos ang matagumpay na pagtatanghal, siya ang huling umalis sa teatro. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa backstage, narinig niya ang mga kakaibang tunog ng mga kahoy na sahig at ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw. Medyo kinilabutan ako noon, sabi ni Mia, sabay tawa ng konti. Lumapit sa kanya si Kuya Ben, ang house manager. Mia, may isang lalaki na nagpakilalang kritiko ang gustong makipagkita sa iyo, sabi ni Kuya Ben. Bagamat nagtataka, pumayag si Mia na makipagkita sa lalaki, dala ng kanyang kagustuhang makilala ang isang kritiko. Ngunit hindi niya alam na ang pagkikitang iyon ay magdadala sa kanya sa isang kakaibang karanasan na hindi niya malilimutan. Nakilala ni Mia ang lalaki na nagpakilala bilang si Dionisio. May kakaibang aura ito at mga mata na tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Hi Mia, ako si Dionisio, sabi nito na may ngiti sa labi. Hindi ito kagandahang lalaki ngunit may kakaibang karisma na tila humihigop sa atensyon ni Mia. Parang may isang mahiwagang puwersa na naguudyok sa kanya na makinig. Diyos ako ng alak at kasiyahan, dagdag ni Dionisio, na tila isang biro ngunit may seryosong tono na nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Mia. Bagamat may kaba, pumayag si Mia na samahan si Dionisio pauwi. Dala ng kanyang kuryosidad at ang kakaibang puwersa na tila humihila sa kanya, sumama siya. Habang naglalakad sila sa makipot na mga kalye ng Intramuros, sinabi ni Dionisio, si Marco, yung lead actor, hindi na makakabalik sa kanyang role. Napatigil si Mia, nag-aalala. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Tanong niya, ngunit hindi sumagot si Dionisio. Habang patuloy silang naglalakad, naramdaman ni Mia ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. Parang may kung anong masama ang paparating.
Dinala ni Dionisio si Mia sa isang madilim na kagubatan sa kabilang bahagi ng Maynila na tila isang lugar na hindi pa niya nararating. "Saan mo ako dinadala?" tanong ni Mia, ngunit tahimik lang si Dionisio. Doon, sa ilalim ng mga anino ng matataas na puno, ipinakita ni Dionisio ang kanyang tunay na anyo. Ang kanyang mukha ay nagbago, naging mas nakakatakot at puno ng mga anino. Napatili si Mia, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Sa harap ni Mia, naganap ang isang nakakatakot na dula na ginanap ng mga satyr at iba pang nilalang mula sa mitolohiya. Ang mga nilalang na ito ay tila mga nilalang mula sa kanyang mga bangungot. Ang dula ay naglalarawan ng isang madilim na hinaharap para sa sangkatauhan, puno ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Parang isang babala ito para kay Mia. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita at naramdaman ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan na parang isang puwersang nagbabanta sa kanyang buhay. Nagsimula siyang magdasal at mag-alay ng mga panalangin sa mga santo, ngunit tila walang epekto ang kanyang mga dasal sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ang mga nilalang ay patuloy sa kanilang nakakatakot na dula at ang takot ni Mia ay lumalim pa. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Mia sa ilalim ng mga anino ng kagubatan? Labis na nabalisa at natakot si Mia sa mga nakita niya na tila ang kanyang mga pangarap ay nagiging mga bangungot. "Ano to, Dionisio? Bakit mo ako dinadala dito?" Nanginginig na tanong ni Mia habang pilit na nilalabanan ang takot na bumabalot sa kanya. Ngumiti si Dionisio, ngunit ang ngiti niya ay puno ng misteryo at kasamaan. "Hindi lang ako Diyos ng kalikasan at kasiyahan, Mia," sabi niya. Ang boses niya ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Kinakatawan ko rin ang lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang kabaliwan at kamatayan." Nagsimulang magdilim ang paligid at biglang nagbago ang tanawin. Ipinakita ni Dionisio kay Mia ang isang hinaharap kung saan ang mga tao ay nagdurusa, nagiging mga deformado at sumasamba sa kanya sa kanilang paghihirap. "Tingnan mo, Mia," sabi ni Dionisio. "Ito ang magiging kapalaran ng sangkatauhan." Ang mga imahe ng mga tao na nagdurusa at umiiyak sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagpatindi ng takot ni Mia. "Hindi ito totoo. Hindi pwede," sigaw ni Mia, ngunit ang mga imahe ay patuloy na lumilitaw sa kanyang harapan. Parang isang masamang panaginip na hindi niya matakasan. Nagsimulang tumakbo si Mia, ngunit tila walang katapusan ang kagubatan at ang mga anino ay patuloy na sumusunod sa kanya. "Tulungan niyo ako," sigaw niya, ngunit walang sumasagot. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa kanyang katawan at ang kanyang mga hakbang ay parang nagiging mas mabigat. Sa wakas nakalabas si Mia sa kagubatan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng takot. Ano kaya ang gagawin ni Mia sa kanyang nalaman? Tinapos ni Mia ang kanyang kwento sa pagsasabing si Dionisio ay nasa loob ng bawat isa sa kanila, kinakatawan ang malupit na katotohanan ng realidad. "Lahat tayo may Dionisio sa loob," sabi niya. Ang boses niya ay mabigat at puno ng babala. "Hindi natin matatakasan ang katotohanan." Iniwan ni Mia ang grupo. Hinihimok silang ipagpatuloy ang kanilang mga usapan at kwentong multo. Ngunit may pangunawa na ang kanilang mga buhay ay walang halaga sa mas malawak na konteksto ng mga bagay. "Mag-ingat kayo," sabi niya bago tuluyang lumabas ng coffee shop. Nag-iwan ito ng matinding takot at pag-aalinlangan sa isip ng kanyang mga kaibigan. "Totoo kaya yon?" tanong ni Carlos habang si Lisa at Anton ay tahimik na nag-iisip. Habang naglalakad si Mia palabas ng coffee shop, naiwan ang kanyang mga kaibigan na nag-iisip kung totoo ba ang kanyang kwento
o isa lamang itong katang-isip na naglalayong takutin sila. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nila na may katotohanan sa mga sinabi ni Mia at nag-iwan ito ng malamig na pakiramdam sa kanilang mga kaluluwa. Ano kaya ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng gabing ito? Ang kwento ni Mia ay nagtuturo sa atin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdala ng matinding takot at pagbabago sa ating buhay. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, mag-ingat at huwag kalimutang laging magdasal. Paalam, at sana'y hindi kayo bisitahin ni Dionisio sa inyong mga panaginip